Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy, adlaw karon nga Miyerkules, Hulyo 23, tuig 2025. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan ni Attorney John Destacamento, ako sab si Gia Navarro. Mag-uban-uban ta hantod sa alas 9 sa buntag aron pagpakisayod sa mga dagkong balita dinhi sa tua o paghisgot-hisgot sa mga nagunang mga issue sa lokalidad, sa nasyonal o sa gawas sa nasod. Atong sugdan ang atong tulumanon partner Gian sa pagsuta sa atong weather update gikan sa Pag-asa Mactan, Visayas, pinaagi ni Sir Jumer Iclarino. Sir Jumer, good morning. Yes, Ma'am Cristel o Sir Gian, good morning sa tanan o sa atong tanang tigpaminaw. Kini atong latest weather update karong adlaw. Ang Tropical Depression Dante so as of sa latest location na anak kini sa 880 kilometers sa may silangan sa extreme northern Luzon na ay maximum sustained winds na 55 kilometers per hour dool sa sentro ug ang gustiness kini moabot sa 70 kilometers per hour. Ang kini nagkarog sa direksyon sa amihan ng kasadpan sa gipaspaso na 25 kilometers per hour. Sa atong track og intensity forecast unyang alas 2 sa hapon na anakini sa 790 kilometers silangan sa Itbayat, Batanes og posible kining mo intensify into tropical storm category. Samtang base sa atong latest track and intensity outlook, generally northwestward ang kanyang pag-irog diha sa may Philippine Sea for the next 24 hours ug moving towards sa Ryukyu Islands and diha sa East China Sea. Sa atong forecast track, posible kining makagawa sa atong Philippine Area of Responsibility ugma sa gabi or sa Friday early morning. Samtang ang southwest monsoon or habagat ang padayon nakaapekto sa atong nasod, lakip na ang tibok Visayas. Itong weather condition diri sa Central Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati gihapon kita na medyo mapanganuron ngadto na sa madag-umo na kalangitan. Ug na mga pag-uwan ug kini mga thunderstorms. Magdala kini usahay kusog na mga pag-uwan na posible gihapon na mga flash floods or landslides ilabi na sa mga highly identified na mga vulnerable areas. Kasarangan ng hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan kasarangan ang pagbalod ug delikado gihapon ang mga gagmay kaayo na sasakyang pandagat. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius. Ang haring adlaw mo salop sa SG sa hapon. Ang dagat mo tao mo niyang alas 8:59 sa buntag, muhunas sa alas 5:13 sa hapon. Philippine Standard Time alas 8:07 sa buntag gikan diri sa Mactan, taga sa Visayas, DOST Jomar Eclat. Sir Jomer, I have a couple of questions sa imuha bahin sa ato ang lakat sa panon. It seems nga ni maayo ang weather conditions sa Sugbo, Igon man on some parts of Central Visayas since Monday. We're now in the midweek, maayo ang panahon. Hantod ba karong Biyernes magpabilin ba nga maayo ang ato ang panahon or doon na ba yung mga panahon nga mag-uwan na sa Sugbo, Sir Jomer? Sir Gian, tungod kini sa, even though wala tay direct impacts o epekto ng bagyong Dante, ang habagat padayon kining gibera, which is the southwest monsoon, naka-apekto diri sa atong nasod, ilabi na diri sa Cebu. So until this weekend, expected na to ang hanging habagat mohuros sa Central Visayas. And natay kalit-kalit na mga pag-uwan, kining light to moderate with occasional heavy rains, atong nakita diri sa Cebu. And also moderate kasarangan atong hangin ug kadagatan is kasarangan ng pagbalod
kini moabot sa up to 2.4 meters o delikado gihapon na ato mga kagmay kaayo na sasakyan pandagat. Okay, last lang from my end, daghan ng mga tao nga naglibog kay na may mga nanggawas nga mga post sa social media nga na ako ni daghan ng bagyo nga moabot sa Pilipinas. Officially from Pag-asa unsa bay napatay gi monitor nga umaabot pa nga bagyo nga maigo diri sa Pilipinas or within the Philippine Area of Responsibilities, Sir Jomar? Unang-una, Sir Gian, so DOST Pag-asa kini ang mag-release og official information in terms of weather and climate related. So natay mga social media accounts, Facebook page and official website. So far ang atong gimonitor kining bagyong Dante og natay gimonitor na lain na low pressure area diha sa may Cagayan Islands, Calayan, Cagayan diha sa may Northern Luzon, and another low pressure area diha sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. And sa latest update nato analysis sa low pressure area diri sa sulod sa atong Philippine Area of Responsibility is naay high likelihood na kini ma-develop na bagyo or tropical cyclone within 24 hours. Okay. Daghang salamat Sir Jomer Iclarino ug mayong buntag ninyo tanan diha sa inyong buhatan. May isa pa yan, ma'am. Og sir, daghang salamat o good morning sa atong tanan. Mao kadto ang weather update karong adlaw gikan sa Pag-asa Mactan Visayas ug kadto mo to ang giingon ni Sir Jumer no nga alang sa kadtong mga naglibog no if napabay mga agi-monitor nga mga LPA para sa aron nga dili maka-cause og panic. Follow lang mo sa DOST Pag-asa nga page tungod kay didto official nga mag-release og mga information, factual information aron nga dili magpanik ang katawhan. Di sa website sa official website sa Pag-asa for the real-time monitoring sa weather update. Panahon.gov.ph inyo makitaan ang satellite image sa Philippine Air Responsibilities. Then mo makitaan kung sa man ang weather situation sa Pilipinas. So ang punto sa taga Pag-asa ato gid ta mo rely sa mga lehitimo nga tinubdan sa impormasyon labi na may labot ang lakat sa panahon. And with that note, Cristel, ato nang tan-awon ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, childless woman faces raps for buying baby. Sa Sunstar Super Balita, mipalit sa bata, gidakop. Sa The Freeman, city now under calamity state. Council approves CDRRMC recommendation. Sa The Freeman Banat News, nipalit og masuso, gidakop, humanalot sa nugwarant. Sa Philippine Daily Inquirer, Department of Finance to also probe GSIS after exec suspension. Sa The Philippine Star, classes and government work suspended anew. Sa Manila Bulletin, NCR, other regions paralyzed by floods. Og sa Tempo, no more pain. Man set on fire in Taguig dies. Suspect remains free. Mao kadto ang mga front pages sa atong lokal ug national nga mga pamantalaan. Sa atong pagbalik, atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick
father of cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season, with pens of light. We draw the line for justice, peace, and stories spine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our step for people hand in hand beyond headlines. We proudly stand. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balikta sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Ug karon atong sayran ang mga balita nga nahipos sa atong CCTN News Department. Naguna sa mga balita, konseho sa syudad sa Sugbo uyon nga mopagawas og 15 million pesos gikan sa Calamity Fund human gipaubos ang syudad sa state of calamity. Samtang kinahanglanon alang ni Mayor Nestor Archival ang disiplina sa matag usap pinaagi sa saktong paglabay sa basura. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giuyunan sa konseho sa syudad sa Sugbo ang pagpaubos sa state of calamity tibuok dakbayan human sa grabing pagbaha sa milabayng semana. Kini man nga gipalabang na sa konseho ang sugyot gikan sa City Disaster Risk Reduction and Management Council aron mapangandaman ang pagpanalipod kuno galing mosubliman ang grabing lunop. Tugod dini, gitugutan sa konseho ang pagpagawas sa 15 million pesos kapundo aron kubkubon ang mga sapa kun dredging o kuhawon ang mga nagbabag sa kanal kundi clogging. Gikan kini sa 60 million pesos nga quick response fund sa syudad nga gigahin alang sa third quarter ning tuiga. Daan ang gitataw ni Mayor Nestor Archival nga kinanglanon ang mga pundo aron dili na masubli ang halapad nga pagbaha. Gilaraw hinuon nila nga magpadayon ang bating lakat sa panahon tungod sa hanging habagat hangtod na sa buwan sa Disyembre. I think there were about 10 bagyos or it's really ginagmay but it will give us some inconveniences like rain, hangin nga ginagmay. So it will bring this kind of flooding again. Kay natagamtaman naman sa ubang dapit ang halapad nga pagbaha tungod sa hanging habagat. Adunay hangyo si Archival ngadto sa publiko. Usa sa gikabalakan sa mga residente mao ang nagkatipon og nga basura nga nakaapekto sa drainage system. Giawhag ginunya niya ang publiko nga mosalmot na usab sa pag-segregate sa mga basura. Gitahasan ni Archival ang mga department heads nga magbaton og deadline bahin sa pagpatuman sa mandatory segregation sa mga basura. This is the time nga kinahanglan ka maghiusa. We need to find a unity in
digging our ways nga ibutang sa sakto nga lugar. Kung dili pa gani kuhaon, ayaw ninyo ibutang, unya ayaw ninyo siya isagol. I-upgrade usab nila ang drainage master plan sa syudad aron masiguro nga dalira ang paggubas sa tubig sa higayong mubundak na sab ang kusog nga uwan. Gian Navarro, CCTN News. Bahin sa Paknaan, kambuag ko na Kambugaong Bridge sa syudad sa Mandawi sirad-an sugod karong Agosto 3. Diversion roads ko na alternatibong agyanan alang sa mga motorista giandam sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi. Ang kasayuran niya to di Mary Rose Sagarino. Gipahibaw sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kun team nga sirad-an ang southbound lane bahin sa Paknaan Kambugaong Bridge iskina sa AC Sanchez Street. Ipatuman ang pagsira karong Agosto 3 pagsugod sa konstruksyon. Gitambagan ang mga motorista nga moagi sa alternatibong mga ruta aron kalikayan ang pagkalangay o grabing kahuot sa trapiko sa lugar. Ang gagmay nga mga sakyanan gikan sa Kansaga Bridge padung sa Cebu City o sa habagatang bahin sa Dakbayan ang mahimong muliko sa tuo sa S. Jaime Street ug mogawas sa MC Briones Street. Ang mga sakyanan gikan sa Marcelo Fernan Bridge nga paingon sa Amihanan mahimong moagi sa Umapad Dam Site Road ug mogawas duol sa Kansaga Bridge. Samtang ang mga dagkong sakyanan nga padung og gikan sa Kansaga mahimong magpadayon sa paggamit sa northbound lane sa Paknaan Kambugaong Bridge iskina sa Umapad Dam Site Road tungod kay ang lane magpabilin nga abli alang sa two-way access. Bridge ba nga mahabilin katong northbound lane ba nga mahabilin is kuha na lang himon man na natong two-way traffic. So ato lang i-accommodate kit pag-ayo ang truck kay lisod man sa kayo ang truck antong i-divert dito nga gagmay mga ito nga mga dalan. Ang construction ipahigayon sa Department of Public Works and Highways pagpasaka sa pika sa bahin sa bridge aron kalikayan ang baha kung musaka ang tubig sa sapa. Gibanabanang mahuman kini kapin sa usa ka buwan. Ato lang planuhon atong mga lakaw kung kinahanglan kita moagi diha mauto ato ang ato ang palisiya gi-prioritize nato ang mga trucks ana nga bridge. Kung light vehicles lang inyong dala, pwede mo mo-divert in some other streets, no? Like sa MC Briones, nganana. Or kung diha gin mo moagi, gusto gin mo diha moagi, pwede ra kayo, pero pagbawod lang gin mo og igo nga pasensya kay heavy gid atong traffic unya diha. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan mi-inspeksyon sa gitukod nga 218 million pesos nga socialized housing dito sa Barangay Kalawisan kagahapong adlaw. Sa iyang nakitang kalambuan sa mong proyekto, gitrabaho na ang ikalimang andana sa unang building. Usa sa ilang gitinguha nga matunol na kini sa mga benepisyaryo karong Disyembre. Ani ang dugang kasayuran. Gi-inspeksyon kaganihang buntag ni Mayor Cindy King Chan uban ni City Engineer Perla Amar ug City Attorney James Alan Saison ang gitukod nga socialized housing sa Barangay Kalawisan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang 218 million pesos nga socialized housing gilangkuban og duha ka 5-story building ug aduna kini 200 ka mga units. Matag unit adunay gidak-on nga 24 square meters. Gisugdan ang pagpatukod sa mga proyekto niadtong Marso 3 ning tuiga lang ug gitinguha nga mahuman sulod sa 6 ka buwan ang unang building. Sa pag-inspeksyon sa mayor, ang ikalimang andana na sa unang building ang gitrabaho, samtang gihinay-hinayan na usab pagtrabaho ang ikaduha nga building. Mato ni Mayor Chan nga karong Disyembre gitinguhang ma-turnover na ang 100 units sa unang building ngadto sa unang mga benepisyaryo niini nga ipaagi sa rent-to-own nga sistema. Ang prioridad sa mga proyekto mao kadto mga informal settlers, nagpuyo sa mga coastal areas ug kadung maapektuhan sa mga proyekto nga ipatuman sa Dakbayan. Sigon usab sa mayor nga ang local housing board mo'y magpili sa unang makapahimo sa socialized housing apan sa pagkakaron wa pa sila'y napiling mga benepisyaryo. But I already instructed na magsugod na gyud kay aron ing December umana identified na we already applied for pag-ibig na loan so para smooth sailing na by December. Gipahibaw usab ni Mayor Chan nga ang pondo nga gigamit sa pagpatukod sa mga socialized housing wala gilon ug nagikan kini sa panudlanan sa Dakbayan. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Babay nga nakapalit o bag-ong nahimugsong babay kung babay nga nakapalit sa bag-ong nahimugsong nga batang babay sulod sa Cebu City Medical Center niya tumaso nadakpan na sa kapulisan. Kiniuman nga nalutsan og warrant of arrest sa kasong Anti-Trafficking in Persons Act of 2022.
Si Arnold Bustamante adunay dugang report. Babae nga mipalit sa gibaligya nga masuso nga pag-ulaga na himugso sa sulod sa Cebu City Medical Center din ang inahana nga taga-Dulho Fatima nito nga Marso 2025 ang nadakpan sa mga sakop sa City Investigation and Detective Management Unit sa Cebu City Police Office alas 6:25 gid ng buntag dito sa sitio Tabay, Barangay Guadalupe sa Dakpen, Sugbo. Human ni malutsan og warrant of arrest. Ang akusado gila nga si Alias Zel, 45 anyos nga nagpuyra-pud sa mga lugar nga nalutsan og warrant of arrest sa kalapasan Section 4 o 4G sa Republic Act 11862 kun Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Ang mao nga warrant of arrest giluwatan ni Judge Lea Hiraldes, ang presiding judge sa 7th Judicial Region, Branch 20 sa Dakpen, Sugbo. Pinitsahan itong Hulyo 18, 2025 nga doon nagitugot nga piyansa nga mabalor sa 200,000 pesos alang siyang temporaryong kagawasan. Kasamtangan nga kustorya sa Cebu City Police Office, custodial facility ang mga akusado o gipaubos siya sa booking procedure alang sa pag-turnover sa warrant kadto sa korte. Usa sa mga operatiba sa CIDMU sa CCPO, mibutyag human migawas ang mao nga warrant of arrest gipaubos dayon nila sa monitoring ang akusado nga nabutang sa top 2 most wanted person ug miumuldayon sila og tracker team. Aron dakpon kini niadtong Marso 17, 2025 gidakop sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo ang mag-live-in partner sa Barangay Dulho Fatima sa kalapasan sa illegal gambling. Human maatlan sa mga pulis nga nagsugal kini sa gawas sa ilang bahay. Apan nasuta nga ang mao nga mag-live-in partner base sa pamahayag sa mga silingan nga mibaligya day kini sa ilang bag-o pa na tawo nga bata sa sulod sa Cebu City Medical Center. Migawas among impormasyon sa dihang ang anak nini nang hambog silang silingan nga palitan siya og bag-ong cellular phone sa inahan tungod kinahalin man ang iyang manghud nga bag-o pa na tawo. Dili lang makausab mibaligya ang mao nga mag-live-in partner sang lit na hitabo na usab kini sa nanglabay nga mga tuig. Usa sa mga silingan mibutyag nga natingala sila tungod kay gidali pagdala ang maong inahan sa tambalanan aron manganak apan na pag-uli walay dala nga bata. Tungod niini, bilusan og rescue operation ang Department of Social Welfare and Services ug Cebu City Police Office ug nakuha nila ang mga anak niini nga mga minor de edad pa ug kasamtangan nga gikustorya. Sa pagpadawom sa investigasyon na subay nila, kinsa ang nagpalit sa masuso sa balor nga tag 100,000 pesos apan ang nadawat lang sa mag-live-in partner mao ang 30,000 pesos samtang ang middleman nangayog 57,000 pesos. Nasubay nila kinsa ang maong babae nga nagmiddle sa mopalit sa masuso ug mitug-an ni kinsa usama nagpalit sa bata nga mao hinungdan nga dali nila ning giadto sa mga pulis uban sa DSWS aron nabawion ang masuso ug balang puso nila kini nga nakuha. Gipasakaan kini kasong anti-trafficking in person adto nga Mayo 23, 2025 sa Cebu City Prosecutor's Office ug gisaka kini sa korte human masuta nga dunay lig-on nga ebidensya ang kapulisan batok sa akusado. Giangkon sa akusado nga iyang napalit ang bata niadtong Marso 6, 2025 sa alas 6:45 sa gabi apan wala kini legal nga papeles alang sa pag-adapt niini. Arnold Bustamante, CCTV News. Sa atong uwahing balita, pagbangon sa sektor sa turismo gikan sa crisis, mahinungdanon alang sa mga sakop sa East Asia Inter-Regional Tourism Federation. Kini mao ang mensahe nga gipalanog ato sa ilang meeting nga gipahigayon dinhi sa Sugbo. Ang kasayuran ay hatod ni Gian Navarro. Nahimong sentro sa tulo ka adlaw nga kalihukan sa East Asia Inter-Regional Tourism Federation kun ETOF ang pagpabangon sa sektor sa turismo gikan sa pagkahagba sa ekonomiya. Sa gipaygayon nilang seminar workshop, natuki ang mga paagi aron sa gubangon sa mong sektor ang mga krisis nga naumang atubangon. Ilabi na nga natagamtaman sa managlayong mga laaganan ang krisis nga giatubang gikan sa kanyatong COVID-19 pandemic hangtod na sa managlahing katalagman. Sa lecture nga gipaambit gikan sa kadagkuan sa Pacific Asia Travel Association na paglantawang mabalik sa pre-pandemic levels ang paglambo sa turismo kung isgutan ng tourism arrivals karong tuig 2027. Mato di Pavnesh Kumar nga aron dili masubli ang pagkahagba sa tourism sector, kinahanglan gyud nga pangandaman ang mong krisis. Ilabi na nga daghang mga trends ang angayang sundon bahin sa pag-agni sa mga bisita. Normal people or people who are not in tourism, for them the most simplest explanation would be resilience is the foundation to sustainability. So like when you build a building, you do the foundation first. So similarly, if you are a tourism destination, you should build the foundation of resilience and then start working on sustainability. Ipit lang kini sa mga highlights sa 23rd ETOF Standing Committee meeting nga gipaygayon dinhi sa Sugbo. Tuyong gisaw-an sa napo ka mga member provinces ang mga kaalam bahin sa resiliency kung pagbangon gikan sa krisis, ingon man ang pagpaambit sa mga maayong gawi sa isig ka probinsya nga mo'y sundon kadugayan.
Ato sa welcome dinner nila nitong Lunes sa gabi, gilaraw ni ETOF Secretary General Kwon Jong Kim gikan sa Gangwon, South Korea ang maayong relasyon sa mga sakop. Kini aron magmalambuon pa ang ilahang federasyon. 무엇보다도 동아시아의 지방정부들이 관광을 매개로 23년간 교류해온 이토표의 소중한 네트워크 속에서 사무총장으로서 첫걸음을 내딛게 되어 큰 책임감과 사명을 느끼게 되고 있습니다. Above all, I feel a deep sense of responsibility and purpose as I take my first steps as the Secretary General within the precious ETOF network, where local governments of East Asia have engaged in tourism-based exchange for the past 23 years. Ginahuman usab ni Gobernador Pamela Baricuatro ang maayong alayon sisig kanasod sa East Asia. Kini aron matagamtaman ang pagpalambo pa sa probinsya kung isgutan ng natad sa turismo ug sa panudlanan kon investments. We also hope to contribute meaningfully to the vision of ETOF, a model of international cooperation built on respect, shared knowledge, and regional solidarity. Pagtuman sa ilang closed-door meeting karong adlaw, manglaga mga delegado sa lungsod sa Aluginsan alang sa Boho River Cruise sa adlaw Miyerkules. Ug takupan ang tulo ka adlaw nilang kalihukan, pinagi silang farewell dinner ngay paygayon sa Kapitolyo. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipo sa atong CCTN News Department kay inyo nakita kagahapong adlaw sa Sayre 47. Sa atong pagbalik, maghisgot na kita og pipila ka mga isyu nga manginlabot ang lungsod ug ang nasod. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, for your internet connection and for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu, offers you to have fiber optics for your viewing experience, perfect and clear, so fast, so great and affordable for you to enjoy. Sinisibu! Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta
ka sa Hello Cebu, may buntag Pinoy, kauban si Gia Navarro o Crystal Joy Felerca. Temporary ninyo makauban hangtod na sa alas 9 sa buntag. Time check, 8:33 AM na o gatong sugdan ang atong paghisgot-hisgot sa mga naguna mga pangitabo dili sa tuwa sa nasod ug sa kalibutan pinagining atong good news. Good news gud ni ilabi na sa atong mga Katoliko, mga tumutuo ni Jesucristo tungod kay aduna nay petsa kung kanus-an na sugdan ang pangatungdanan ni Tagbilaran Bishop Abet Uy isip bag-ong arsobispo sa Archdiocese of Cebu. Matod sa gipadala nga anunsyo kini inyong nakita ron sa inyong screen, matod sa gipadala nga anunsyo gikan sa Archdiocese of Cebu, mahitabo ka na karong September 30 adlaw ka na nga Martes alas 9 sa buntag. Adto na mismo sa Cebu Metropolitan Cathedral kay naman dito ang lingkuranan sa arsobispo. So ato na nga pagatangan ang iyang hingpit ng pagdingkod ug ang panag-abot nilang outgoing Archbishop Jose Palma ug ang Archbishop-elect nga si Tagbilaran Bishop Alberto C. Uy. Si Bishop Uy mao ang ika-25 nga obispo dinhi sa Sugbo ug ikalima nga arsobispo or the Metropolitan Archbishop sa Archdiocese of Cebu. Diin iya na nga pagadumalaon ang labing dako o labing karaan nga Archdiocese sa Pilipinas. Kuya Cristel, no, naimugso di ang Diocese sa Sugbo 1595. Grabe ka karaan, no? Sa kay siguro ma-look forward nimo pohon-pohon sa installation ni Bishop Uy pohon. Murag gani ato ning at ngano kay murag dagan ang mo embrace labi na from Bohol ni atong bag-o nga ma-install nga bishop. And si Bishop Palma taga-asa to siya, partner Gian? Haro Iloilo. Iloilo. So far kinsay taga Cebu nga na bishop diri sa kuan? Gamay pa man ang mga nahimong mga nahimong arsobispo diri sa Subo nga taga Sugbo. So anyway, I have to double check kung kinsa man gyud na siya kay kadaghanan man gud sa mga arsobispo diri pulos man gud mga nagagikan sa managlahi nga mga lugar dinhi mismo sa Sugbo. And nag-abot ni sila nato nga Lunes, no, sila nga Bishop Uy ug silang Archbishop Palma last Monday dito sa Archbishop Palace ug dito na nagsugod sila mga panagisgot og sa mga plano. And ako nakaingon gid ko as a fellow Boholano, nakarelate gid ko sa giingon ni Bishop Uy during his homily, kaning iyahang anunsyo sa wala pa ni takop ang ilang Santos Kamisa kani last Sunday ni iyang gibutyag nga not totally nga mingawon gyud kay tinuod gyud nga ang mga magkuan gyud kanang mulabang ra gyud og dagat ang mga taga Bohol paingon sa Sugbo unya the only way nga makabalik sa Bohol mulabang sab sa dagat murag close kayo nga connection, Crystal, di ba? It's so exciting kung unsa man gani, and I'm looking forward isip Church Beat reporter in the coming days basin maka-share ang Archdiocese of Cebu ingon man si Bishop Abet Uy kung unsa man ang ilang mga pagpangandam dungan or nunot na sa nagsingabot nga installation ceremony. So sa dili pa ang installation makahigay no sab sa pagpanamilit si Archbishop Palma adunay Thanksgiving celebration nga may tabo on a certain date. So, mga standby lang mo diri sa CCTN 47 and amon kay kung sa man ang mga update amo ka nang ihatod nganha kaninyo mga higala. Nya arita sa atong laing hisgutanan, partner Gian. Katong gi-aprobahan na kagahapong adlaw sa Cebu City Council nga under state of calamity na ang Cebu City. So kana nga kuan, partner Gian, sakto ba nga kaning nag-recommend ni ang City Disaster Risk Reduction and Management Council dito nga ipa-ubos sa state of calamity ang Cebu City, and kagahapon adlaw ato sa ilang sesyon dito giaprobahan sa konseho. Unya giaprobahan pod ang pagpagawas og 15 million pesos. I think that's for
declogging and desilting sa mga drainage. 15 million pesos gikan ni siya sa initial nga 60 million pesos worth of a calamity fund nga gigahin for the available nga calamity fund sa Cebu City government. Yes, sakto ka na Cristel, gamiton ang 15 milyones pesos aron na mag-double time na gyud sila sa pag-declog, pagtangtang sa mga basura nga nagbabag sa mga kanal, ingon man dredging kun pagkubkub sa mga nangapundo nga mga bus sa mga kasapaan aron dili na masubli ang maong panghitabo Cristel. Although di man kayo tanto, wala man kayo bagyo, pero if sa tinuod na ilang majority of the or some of the barangay ilabi nga nanganimutang sa duol sa dagat napektuhan gid sa grabing pagbaha kay base sa nahimo nato nga pagpakisayo di Konsehal Dave Tumulak along with the City Disaster Risk Reduction and Management Office mo di nga nahitabo ang inganang giladmon nga baha kung na sa I guess manalili na dapit sa manalili na dapit o kolon kung hangtod ga tuhod ang giladmon sa baha sa ubang mga lugar gani Cristel hangtod gahawak or gadughan ang giladmon tungod kay nagdungan man di ay ang kusog ga pagbundak sa uwan kay malagi na kana mga tubig nga modagay gikan sa bukid-bukid moabot gid sa syudad ini na timingan nga na ay low tide dito sa kadagatan high tide mo to nga nag-abot gyud ang mostly affected aside diha mismo sa Colon ang mga southern part area sa Cebu City affected usab hinungdan nga nag-declare gid sila og state of calamity para mas pursigihon gud nila ang dredging o declogging aron dili na mausab kay napaglantawan man gud nila nga Mayor Archival as well as sa ilang gikuha nga official meteorologist kasi retired Pagasa Visayas Director Oscar Tabada nga magpadayon ang inganing matang sa bating lakat sa panahon hangtod na sa Disyembre gani posible pa na mula pa santud sa January depende sa mamahimong kwan sa panahon Cristel. Mao lagi ni so maghinaot tanong nga kaning ipagawas nila nga calamity fund kanang it will be sufficient or kanang at least ba hinay-hinaya bitog ka solusyon ang problema sa bakay. I guess if dire sa pagpanlimpyo sa mga drainage partner giyan, this is the same thing po dito na hitabo sa Dakbayan sa Mandawi, dito po sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, mo po da akong gisunod-sunod doon nga mga istorya no nga padayon po dang ilang pagpanglimpyo sa mga drainage kay kana lagi daghan na kay mga bus sa ilawom sa drainage na napay nasayran nga nay mga nag-illegal tapping na ay mga basura as in sa last week nga or bisag sa gahapon nga pagpanglimpyo no sa mga drainage daghan kay mga basura inga na ba so karon nga ting-uwan na mao pa nasayran nga ingon ana din ang sitwasyon sa drainage that's why ni resulta sa grabing pagbaha nga moabot gud nga maglisod na sa paglakaw or bisag ang mga vehicles bisag unsa nga mga mata sa sakyanan maglisod na in town sa paglabang nga hangtod gatuhod na ang bagta. Sorry, gibisaya lang ako ang blooper sa reporter. Nga hangtod gatuhon or hangtod gabagtak ang baha. And kani Cristela, kaning declogging kana mga desilting sa mga waterways suguban pa. That is the short-term solution nga nakita ni Mayor Archival. So unsa may iyang giapas, napay mas long-term pa nga mga solusyon. Unsa man aron masulbad ang pagbaha, kinahanglan niyang i-upgrade ang Drainage Master Plan. Specifically, ang matang sa tubo nga gamiton no kuno galing mag-ilis daw ga mga drainage system na ay siguro mas dako or mayong matang sa tubo nga gamiton para at least mas dali na nga muhubas ang baha. May rasab na diri sa may Colon dapit no kaning at a certain time mulaw-mulaw man ang baha pero dali ra na nga mo-subside pero mas maisap unta no nga kanang madrain gidayon ang tubig uwan. And kani aside sa the Cebu City government are making their efforts para kalikayan ang pagbaha, giawag ni Mayor Archival kanatong tanan nga kana ang atong mga basura nga kinahanglan itumanon gyud ang segregation. Sayo na kay na segregation, di ba? Pila na ilain nato ang malata, di malata, o mga recyclable pa. Kaya nga naman,
mas gingos nakita magud nga pinaagi sa segregation, sure gyud nga ang mga basura, nga na yung mga basura nga mo paingon gyud sa compost pit kung adon na may gandam nga compost pit, samtang ang mga di malata ato gyud na sa mga landfill gyud malabay. So importante, so ang nakita ni Mayor Archival is the holistic approach sa pagsulbad sa baha. Not only ang gobyerno kundi kitang tanan. Ang bottom line ani niya kung isgutan ang issue bahin sa basura, ang atong disiplina mga kaigalaan. Mao lagi na like they, although may kuan matang nga we should not always blame the government, pero syempre kita as kuan kanang mo demand man jud pud ta sa government because it's their job to find ways para masolusyonan ang mga problema sa baha labi nating uwan, but kita as individuals napud tay responsibility nga kanang bisag sa simple lagi nga paglabay sa atong mga basura, sa pag-segregate sa atong mga basura kana like di ba it's a simple act nga wata kay baw nga dako na day nag-impact sa kalikupan. So kana magtinabangay ra jud ta ani, pero kana lagi ato pug anon nga if kita na ning kamot nga kanang mo participate ta or mo contribute ta sa para sa kaayuhan sa tanan, but as well as the government should also do their job. Diba? And then, lagi na, for sure, dagan kayo ang mga magyaw-yaw sa social media. Unta lang akong hangyo sa to mga kaigalahan na to, especially sa mga nananaw karon sa Facebook Live, no? Kuno galing if you can encounter kanang mga ni, diba? Masamukan kay tanong nga during the declogging, madiskubrihan gyud nga kadaghang mga nangatanggong diya nga mga basura, kadaghang mga nangatanggong nga mga botelya sa mga bottled water or mga other nga mga bottled drinks nga mga tanggong diya sa mga kanal-kanal, rather than kita gaslight. Why not we practice what we preach, diba? Buhaton gid na sakto ni Magiyon Cristel, we should do on our simple way sa aron nga masalbar pa ang kalikupan o kalikay no sab nga masulba dinoon ang issue sa baha, diba? Laigid nang kita naagid tay ato ang contribution kaysa magsigitag hangad, kaysa magsigita og saway ngadto sa gobyerno. Pero mo lagi na partner Gian, we hope nga sa katuno sa last week man to nga kusog kayo nga uwan nga grabe naka-experience ang mga pagbaha din sa Tri-Cities. And then dito sa pud sa Metro Manila no nga gahapon I think nagkuan na gito sa ilang mga classes, suspension sa work. But kani ba murag, I hope this is a lesson learned for us sa government nga we hope, I think kani man gud sa Visayas ang padayong nakaapekto sa ato kay habagat nga mas ipakusgan lang tungod kay naay mga bagyo dito sa Luzon. Unta next year puhon kung ing-ani man gani nga ting habagat na kanabang karon nga naka-experience na matang ig-ani ka worst nga mga pagbaha nga luoy kay mga commuters ay kita gid tanan apektado. Correct. Then the government are doing their jobs na, they're working sa unsaon ni pagpa-improve sa mga drainage nato, hinahinay na silang solusyon. I hope nga masolusyonan na gyud ni hinahinayan and for a long term nga solution so that next year sa mga umaabot mga panahon kung ting habagat partner Gian, dili na ta maka-experience og ingon ani. Kay expected man gud nga ang mga pag-uwan. So, di mo gud nato mapugnan ang kusog nga mga pag-uwan, nay mga bagyo nga mahitabo. So, kada ba, di ba? And unta lang no, and then unta lang mga kaigalaan no, especially sa ato mga elected officials. Lihok ko na nato dayon, dili ra kutob sa proposal. Let's do it. Wato nato as early as now aron dili na mausban pa. Kay man na gini nakalisod sa uban pa mga Pilipino no, ayhan na mulihok og na natagam man na ang daotang epekto. Why not we act now, di ba? Natagam naman ta sa ing-ani nga gilad mon sa bahay. Edi let's do ato nang buhato ng mga solusyon. Let's be part of the solution ug di na lang ta magdugang-dugang sa ato ang mga problema. Malagi nya risky ba kayo ni partner Gia no kay awa ing anak ka lang nga mga baha ikaw as a commuter nga kanang wa kay kaugalingon nimong sakyanan magsakay lang kag jeep nya kinahanglan pa nimo mulakaw nya uta kay baon sa mga nasa ubos nabay mga bildo dira nabay mga kanang makasamad ug usap pa pud ana kanang sakit nga pwede nimo makuha ang leptospirosis. Ana ba daghan kay siyang epekto gud sa tua and ang mga
tabahante nga di makatrabaho, ang klase masuspenso. Nga na bitaw. Nabalaka in taon si Secretary Angara ana nga sige class suspension tungod mm. ng hanging habagat, di ba? And then in fairness usab sa habig sa DOH, yes, they have the enough supply of doxycycline prophylaxis nga mao na aim nun after nga nakalugsong og baha nga mao na aim nun aron di ka maygo sa leptospirosis. Mga may nalang nang imbes nga sigita og panaway sa gobyerno, imbes nga magsigita og clout chasing kay pastilan nin taning mga tao no gida kalikayan nga mag cloud chasing sa unsa man ang sitwasyon karon sa ato ang palibot. Why not at maglihok gid ta sa ato ang or lihok gid sa ato ang mga solusyon nga para nato magkatabang aron dili na mo samot pa ang maong problema. Okay? Unya alitas atong napamatay oras partner giyan labang tas gikan sa Cebu City Hall padung sa Kapitolyo unsay latest chika. Chika gyud. Unsay latest update didto partner giyan nga murag mixed emotions ni or mga mixed reactions natong mga nakuha sa mga tao gikan human na nadungog or nakita sa social media kani nga balita. Oo, wala nagay pasigarbo sa Sugbo. Manigi kumpirmar ni Provincial Administrator Attorney Ace Durano. Sa interview sa mga kakaubanan nato sa Capitol Beat kagahapon, gitato niya nga wala gyud pasigarbo sa Sugbo this year. Especially sunod buwan nga may tabo ang founding anniversary sa probinsya sa Sugbo. Pero here's the catch. Dili nila na-realize nga di basta-basta magamit ang pundo or dili basta-basta ma-realign ang pundo nga igahin sa pasigarbo sa Sugbo alang sa mga non-tourism related programs. Kay supposed to be ang nakita man gud ni Governor Barry 4 i-realign man gud unta ang pundo for pasigarbo sa Sugbo ngadto na sa pagpundo pa sa healthcare system ang mga provincial hospitals, supplies ug uban pa. Tungod kay aduna di ay gipatuman nga guidelines bahin sa paggamit sa mong pundo. Sumapa ni former Secretary Ace Durano kinsa nga bag-o lang nga na-confirm ang iyahang appointment is a provincial administrator nga kung di man gani magpasigarbo sa Sugbo, adunay laing paagi nga gamiton ang maong pundo kung ugaling i-realign man into other programs which is legally pwede. Saman. Pwede sa mga kanang mga other cultural activities, pagpalampo pa sa mga tourism related infrastructure, trainings alang sa mga tour guides o uban pa. So kung di man magamit sa pasigarbo sa Sugbo kay porsigido gid nila nga di idayon, ato na lang nagamiton sa mga non-pasigarbo programs pero it must be tourism related. Medyo mga din gid nakita nga lisod na kaayo kung ibalhin man sa lain nga mga programs. So hanap jud ang posibilidad nga ma-realign dito sa pagpalambo sa healthcare system sa probinsya sa Sugbo partner giyan. Medyo hanap gid siya but sagdi lang kay Wednesday is media day for Governor Barry 4 so later on naswayan nato sa pagkuha og dugang pang impormasyon kung unsa man ang mamahimong buhaton aning pundo sa pasigarbo sa Sugbo asa gid siya i-intend ilabi na nga wagi mahitabo nga wanagi may tabo nga ing anang festival kay lagi sumapa niya extravagant ra gyud kaayo. And another thing kuno galing porsigido sila nga mas mapunduhan pa ang healthcare system which is money na lakip sa ilahang priority agenda ni Barry 4 asa sila makakuha og dugang pundo. Sa ato ang pananaw siguro I don't know maigo pa baka ng or kaya pa baka na no. For sure, for next year, wala na gyud na. Kay kung ano naman paingon naman good kay ini mga panahon na paingon namang mangayo si Governor Barry 4 ngadto sa Junta Provincial og budget alang sa probinsya for next year. So next year, then agad ikuan nga wala na gyud pundong igahin para sa pasigarbo sa Sugbo. So karon it's the pressure is on them. Unsaon na nila
paggamit ang pondo. Paggamit among pondo, and asa sila makakuha og dugang pa nga pondo para mas madugangan pa, mas mapakusgan pa ang healthcare programs, ilabi na nga dagan-dagan naman di ang mga nang-apply alang sa mga provincial ug district hospitals aron manarbaho isip mga doktor, mga nurse ug hospital staff nga ngilang nakita mananay usa sa mga solusyon para mas mapakusgan pa ang ilahang healthcare system. Nga may pagtuman sa number 1 niya nga saad niya itong nakalabay nga election, Christine. Maupod. But I wonder, partner, Gian, noon sa kay mga reaction karon sa katong mga sig-apil gyud og kaning pasigarbo ba? Labi na kaning mga choreographers, kaning mga, katong mga nahatagan og mga panginabuhian during kung naay mga pasigarbo sa Sugbo. Kay, as we all know, sa una ba ya katong riingon, o nagadagan mo ingon nga gasto lagi daw kay niyang pasigarbo, why not daw i-realign na lang ni sa lain nga mga programa. But I think naka-remember ka to, gi-defend na ni former Governor Garcia nga, Gwen Garcia nga kana natagaan pud ang mga panginabuhian, just like kada mga choreographers, ang katong mga maghimoy og costume, nagpalambo sa ilang mga turismo, ingana, di ba? I think ikaw sakto ba akong na-remember nga gi-defend gud na ni former Governor Garcia. Even the organization of the festival choreographers defended that. I remember one post sa usa sa mga choreographer sa dihang during the first week of the term ni Baricuatro, sa diyang gipakita nga ang pasigarbo medyo naglibog pa kung ila pa gyud ang ihinayon o di medyo at the same time nagduha-duha usab ang usa ka choreographer kung sa bani may tabo pag di would be the last dance or wala na gyud. But sa ila ka Governor Baricuatro, kung isgutan man gani ang tourism in general sa probinsya sa Sugbo, dunay siguro alternative program na usab, no, kung aron mapatuman usab ang pagpalambo pa sa turismo sa probinsya sa Sugbo. Ilabi na nga ang pasigarbo sa Sugbo, ang Sugbo day na institutionalized naman di ay matud pa. So it's the challenge na ron kung unsaon pabakaan ni, will they repeal that, or would the Sangguniang Panlalawigan repeal that ordinance, or sagdi na lang kay kung ugaling man mubalik man sa pangatungdanan si Garcia, maniyang priming pangitaon, asa na tong pasigarbo, asa na tong suri-suri Sugbo. Panigingon na to nga atong tan-awon kung unsa man kaha. But for the next month, tod kay hapit naman gyud mag-Agosto, Cristel, no, usa lang ang sigurado na gidaga mga kalihukan ang Cebu Provincial Government for 456th founding anniversary this August. Nagyapoy tabo. Makapalit gyapon tag mga lami gikat. Mali mo basin makapalit mi diha og mga lami nga seafoods or dried seafoods gikan sa Bantayan Island, Cristel. So sa atong kuan ang mga programs before sa kanang previous administration, nagpadayon, but kara usa lang ang gihawa or wala na pasigarbo sa Sugbo, and at the same time wala na suri-suri Sugbo under the leadership of Baricuatro. Mao lagi na lahi-lahi man gud og kanang mga unsa ni mga focus ba, lahi-lahi sa each administration, lahi-lahi sa mga focus, but priority we hope agenda. But we hope nga kanilagi ang pondo sa, kung di man gani magamit ang pondo sa pasigarbo sa pagpalambo sa atong mga healthcare system sa probinsya sa Sugbo, we hope nga unta makapangita sila og nindot nga programa, partner Gian, nga mas mapalambo pa ang turismo sa probinsya sa Sugbo. Unta lang with transparency kay mani lang sa adilang Baricuatro. And with that note, partner Gian, wala tay igong oras ato nang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong Nimchua nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa garang ko. Pamati ka mo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lubok. Busa kinanglan magmaigmat kamo sama sa bitin ug magbalumo sama sa salampate.
Kini ang gisulti ni Jesus diha sa Mateo 10:16 ngadto sa mga apostoles. Unsa may iyang gipasabot nini? Kung natong pamalandungan, kini maong sugo ng kinanglan og balansi sa unang una. Ang bitin maalamon ug lantip kayo ang mga mata. Dali nga makaton. Samtang nga sa lampati, usa ka inosente ug malumong nga mananap. Atong hinumduman nga ipadala kita niya ngadto sa panon sa mga lubo aron kinanglan magpakakarniro usab kita. Kung dili kita makamamubalansi sa atong mga kinaiya, lagmit nga madala kita ngadto sa kalibutan. Unsa ron to pagsangyaw bahin sa ipamulong ni Kristo, kung dili kita kamaw mo paubos. Mo kini ang unod sa atong panultimo. Kitang tanan gipadala aron pagsangyaw sa ebanghelyo diha sa atong trabahoan, sa atong mga silingan, ug ngadto sa mga estranghero. Maigsoon, mao kaniyang pulong nga maghatag og giya kanato karong adlaw. Magampo kita sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Langit mo nga mahal, nangayo kami nga imo kaming hitsason sa among pag-alagad kanimo. Himuwa nga magmalampuson kami sa among tahas dinis sa imong hinimong kalibutan. Ayaw itugot nga madala kami sa litag kadto sa kagitgit. Naunta kanunay kami naas sa imong kiliran. Kining tanan among gipangayo pinagi sa imong bugtong anak ka si Jesucristo. Amen. Samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Pulong og kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Daghang salamat Philippine Airlines. Daghang salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua. Daghang salamat usab sa mong News Manager Sir Dennis Tabar, sa TOC Sir Robert, Ma'am Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug Ma'am Joanne. Sa ato News Department, sila nga Kuya Michael, Kuya Rodel, Kuya Raymond ug sa studio, si Ferdy Katubay. Daghang salamat usab sa inyong pagpakiguban namo karong buntaga. Sangan sa atong regular host Malu Inocando Tabar, ako si Crystal Joy Felerca. Sangan usab ni Attorney John Destacamento o kusab si Gia Navarro. Mag-amping ta sa ato ang mga lakaw. Keep safe and God bless us all. Daghang kayong salamat sa inyong pagtan-aw sa Hello Cebu. Mayong buntag Pinoy.